Si Coach Chot will still be there. Kasi sabi nga nila, nag-step aside si Coach Chot for the benefit of our itong Pilipinas. Ino-consider si Josh or maraming coaches na binanggit. Pare, from what I know of, para ka mailagay as a national coach, dapat meron kang 10 international coaching experience pag nilagay ka dyan. And other than that, dapat pare, impressive. May track record ka ng coaching sa international, kumusta performance mo. Yan ang parang pinaka-basis dyan eh. Hindi ka basta pa kung ano na lang mapili, yun na. Tapos magtataka na naman ang bansang Pilipino, ba't nagkaganon? Ba't nagkaganon? Ano ba ang performance ng coach na yon? Dapat yun, mapanuri tayo, kailangan yun transparent ang SBP sa paglagay ng mga candidates for coaching. Hindi yung bubulagain na lang tayo, hindi, last 2 minutes, he's the best coach for that job. No, wala nang time for that. Hindi, kasi he's under MVP group. Dapat siya, he's under San Miguel group. Hindi, di ba? So, dapat, sa akin, dapat ang coaches talagang isuriin sana. Hindi kung sino yung saan nanggagaling yung funding, yung pondo, doon manggagaling ang coach. Alam ko, napakahirap nun. Siyempre, kung sinong bumunot, parang sa college din, kung sino yung nagdala ng sponsor, yun ang kukuning head coach ng eskwelahan. Sa national team, ganun ang nagiging kalakaran. So sana, talagang kung concern talaga tayo is dapat kung sino yung qualified sa ganong trabaho. Hindi yung kung bakit dahil wala siyang affiliation, hindi mo kukunin. So sana yun, masolusyonan yun kung sino magkakaroon ng final word ron. And lahat naman na nabanggit, si Coach Tab, Coach Raiko, lahat naman yan. Posible lahat yan. Si Jimmy, si Charles, yan, pwede naman yan OJT muna or mag-assistant be part of the program. But siyempre, ang tanong, ano ba ang formula mo na gagamitin sa FIBA? Nakita mo na lahat? Ano ito? Meron pa bang process dito na iintayin? Learning process? Kasi dapat panlaban na eh. Kaya hindi ka patatawarin ng mga kababayan natin pag natalo tayo ng gano'n, dismal performance. At dapat talaga, ang kukunin mo talaga, yung pang maganda ang formula niya at hindi na babalik sa kultura ng pinasang bola. Style PBA, mismatch. Maximize natin yung kung ano yung advantage sa poste, maliit siya, undersize, mamain na mamain, doon ang bola yung bigay. Tapos parang nagiging predictable. Tapos pag hindi umubra doon, hanap na naman tayo dito naman. Hindi pwedeng puro individual eh. Kailangan pare, you let the system work for you. Na sa atin lang, konting kapirasong kwan lang sa nakikita natin. Kung naipasa na sa'yo, huwag ka nang drumibol kasi number 1, panira na, i-dribble mo pa. Kaya nga pare, sa totoo lang, yung bola ng Gilas napudpud. Maraming napudpud na bola ron, kadi-dribble pare. Libre na, panira na, European style. Nakita mo naman, iba yung mga European countries, pag libre na, ititira nila. Hindi ka mong mag-iisip pa nilang dribble, hanap ng butas. Baka malibre. Sa nakikita natin, sa dami ng pinanood ko ng laban, pag libre na, tira na, mag-miss. So, yun ang parang, kumbaga sa ang dapat na learnings na matutunan natin na dapat sana nakabase doon na sistema na gagawin ng papasok na coach sa Gilas.